Okay, mabilis na update lang sa BTC. Medyo free ako ngayon, katapos na ng trabaho. So, update tayo. So, nagkaroon tayo ng breakdown at medyo may maliit na pump tayo dito, pero mapapansin natin, no? Ito pag-usapan natin kahapon or last time pa yun, hindi ko alam kung kahapon ba yun. Kapag meron tayong some sort of order block na ganito, no? Some sort of order block, mapapansin natin medyo mahirap nang maabalik. Medyo mahirap na maabalik pataas tong itong some sort of recovery na to, no? Pero di natin masasabi kasi some sort nakabalik tayo dito, pero ang susunod na target dyan ay most likely dito na, no? So nagre-reject tayo somewhere dito sa gitna ng order block na to. So sa mga example na ganyan, mga ganito, no, na meron tayong some sort of ito, maliit na order block dito, no? Yung parang ganyan, extend natin. Papansin natin kung saan tayo nag-breakdown, retest, then dump, no? So, malit na move lang to, no? Meron pa dito, no? Retest, dump ulit, no? So, kapag nagkaaroon tayo ng some sort of break dito sa mga ganitong klaseng move na to, makikita natin, almost parehas do sa na-drawing natin dito kanina, no? Pwede natin ma-expect medyo mahirap umangat ulit, okay? Pero, pwedeng, pwedeng magkamali tayo dyan, no? May mga times na nagkakaroon ng mga order block na binibreak din kahit may order block, no? So for example, ano kaya ito, kaso parang hindi order block to, no? Hindi siya iba-iba yung yung mga prices nito or yung mga highs nito tsaka mga lows. So parang to, parang some sort of expanding wedge. So, medyo hindi pwede pala to. Kala ko pwede, no? So, anyway, ano kayang pwedeng example? Wala tayong makita, no? So, ang importante dito, meron tayong some sort of successful breakdown dito at kinakalabasan, no? Nag-retest tayo at mukhang nagbe-break to the downside na naman, which is hindi maganda for the bulls. May ina-expect tayo ditong move sa BTC na potential 5 wave counts. Na ganito, meron tayong some sort of first, second, third, at itong buong to ay some sort of fourth wave siguro, hindi natin sure, then fifth wave siguro, ganyan. Ang kakalabasan, double check lang natin saglit. So ganito, no, kailangan ang third wave 1.618, pasok naman siya. Highly likely na meron tayong corrective move dito na number 4, then meron pa tayong 5 dito, di natin sure kung saan banda. Kung titignan natin ang targets niyan, most likely parang ganito. Yan. So bakit dito yung 4 ko, no? I-explain ko mamaya. So dito pa tayo banda sa 4,500 bago tayo magkaroon ng some sort of reaction to the upside. So basically dito lang to sa area to, no? Yan, dyan lang sa area yan. Okay? So bakit dito yung 4 ko? Parang kasi to, no? Parang merong some sort of triangle wave na zoom in tayo, So parang to, no? May some sort of descending triangle na nag-break to the downside na. So titignan natin ano technical target nito, basically dun sa area ngayon, no? Kung aayusin natin from week to week, ganyan, week to week sa breakdown, labasan exactly dun tayo nag-dump, no? So ito yung linya, no? Yan. Actually lagpas pa ng onte, no? So doon tayo nag-push down pala, sorry, weak down tuloy. Yan. So medyo medyo may some sort of continuation pattern dito na kinakalabasan mukhang meron tayong mini first wave, mini second wave, at meron tayong 3, 4, 5 na paparating dito para makabuo ng fifth wave. Hindi natin sure kung ganun gagawin kasi meron pa tayong basa sa higher time frame, o basically sa bigger move na to. Since hindi natin sure kung ito na ba yung di ba may third wave tayo dito, hindi natin sure kung tapos na tong corrective move na to. So titingnan natin, 236 madalas ang target niya at umabot ng 382. So lumagpas tayo ng 236, baliktad pala, no? Mas madalas pala 382 ang target niya. So hindi pa tayo nakakapunta dito, pero may mga times na dito lang siya sa 236, no? Para masabi natin may fourth wave tayo. So sa ngayon,
Wala tayong makitang strength. Wala tayong makitang strength, no? Itong pump na to, decreasing volume. Decreasing volume ang pump na to. So, parang hindi nagbibigay ng idea na magko-correct tayo ng higher targets. So, after natin mag-dump para sa, sabi natin, 4,500 area, doon tayo makakaabang ng mas malaking some sort of bounce, most likely. So, mula dito hanggang 4,500, kunwari, excuse me, nasisinok ako, mga ganyan, na-expect natin, babalik tayo dito sa mga ranges na to. Ito, 46k area, tapos yung 44,700 siguro, 44,800 area. Pwede tayong bumalik dyan after natin makomplete tong some sort of 5 waves dito na. Ano ba to? Hindi ko 1, 2, 3, 4, 5. Dito, no? Then, possibly mag-bounce. Then, baka dun pa lang tumuloy. So, medyo delikado pa rin yung short ko dito. Pero, yun nga, kailangan lang natin i-take yung possible risk sa possible reward, no? So, kailangan ko mag-TP dito sa bandang 40k area. Generally, bandang mga 4,700, 600. Wag natin isasakto sa pinaka ilalim na possible na mag-bounce, no? Kasi kapag na-late tayo ng TP, malakas agad yung bounce on possibly. Meron tayong mga daily levels dito sa ngayon. So, alisin lang natin to. Meron tayong daily levels dito. Alisin na rin natin yan. Napapansin natin, doon rin tayo some sort of nag-week up. No? Titignan natin sa 4 hours. Makikita natin yung mga week up na ito. Medyo, doon din siya nag-re-reject. No? So, hindi natin ma-breakout ulit to. No? Medyo mahirap i-breakout ulit. So, ayun nga yung sinasabi ko dito sa some sort of order block na to. Medyo mahirap mga pasok ulit, no? So, kailangan natin mag-ingat dito. Mukhang may some sort of continuation to eventually. Hindi natin sure, pero highly likely sa nakikita natin sa chart sa ngayon. Pero bullish pa siya. Pero pa rin tayong high, low, higher low, higher high, higher low pa rin to. So, nasa bullish market structure pa rin siya sa daily. Pero sa shorter time frame, nagkakaroon na tayo ng signs of start ng some sort of downtrend. Titignan natin ang simple moving averages natin sa 1 hour, nasa downtrend na tayo, no? So, meron tayong itong red 20 MA, yellow 50 MA, 100 MA yung blue, tapos 200 MA yung puti, no? So, lahat ng to nag-i-indicate na nasa downtrend tayo. Medyo significant downtrend sa 1 hour. So, sa 4 hours, titignan natin. Malapit na. So, ang red, no, nasa some sort of downtrend na. Ito, medyo flat pa. Medyo flat pa sa 4 hours. Pero, pag nagkaroon tayo ng mga retest lang dito, ito, may example na tayo ng isang retest dito. Mga retest, dumire-diretso tayo. Itong mga to magko-cross down itong mga to, no, hahabol yung mga yan. So, sa 4 hours, hindi pa confirmed yung some sort of downtrend, pero sa 1 hour medyo may significant downtrend na tayo. Okay, ano pa ba? Alisin natin tong SMA natin. Pang-ano lang yan, pang sabi lang kung ano yung potential weakening or trend ng galaw, no? Meron tayong yung tinatawag na 50% retracement rule. Makikita natin actually sa weekly. So ito, no, bearish candle to. Napakalaki ng wick up at nai-push down lang, no? At mabilis tong push down na to. So nagkaroon tayo ng weekly close, no? Ito yung weekly close na yan. Kung titignan natin sa 50% retracement rule, mapapansin natin nag-close below tayo dito, no? Close below, which is hindi magandang sign yon for the bulls. Pero ganun din naman, no? Nagkaroon naman tayo ng close above, close below, close above. Medyo close above tatlong beses na 1, 2, 3 close above, pero nag-close below ulit tayo dito. So medyo papapaisip tayo dyan kung itong movement ba ni BTC may some sort of push down pa ba, no? Hindi natin sure, pero highly likely dapat may correction tayo.
So sa fibs natin, meron tayong exact na push to the upside sa 618, which is typical na ginagawa ni BTC kapag nagre-retrace, nagkakaroon tayo ng rejection dyan. Pwede rin yung bounce, no? Kung depende kung bumabagsak tayo ganyan, no? At pupunta tayo sa 618. Pero sa ngayon, rejection ang ginagawa, no? So titignan natin sa mga past data. So for example, ito, no? Meron tayo dito bear market, at generally titignan natin kung magbo-bull market to. So ang isa sa mga titignan natin dito yung 618, no? So sa past data, nagkakaroon tayo ng 0.618 rejection dito. At makikita rin natin kung saan nagko-close ang mga candles dito sa 0.5, which is yung 50% retracement rule. Okay, after natin makakuha nito, nagkaroon tayo ng significant correction dito sa BTC after natin ma-reach ang 618. So sinasabi ko, no, favorite ni BTC ang mga golden pocket. Okay, so ito may indication tayo na okay, malaki ang wick sa taas, then bagsak, no? Ganun din nangyayari dito, no? Hindi pa nangyari, or more like hindi pa natin na-confirm, pero ganun din ang some sort of nangyayari sa ngayon dito. Okay, mataas ang wick, rejection sa 618, at ando dito tayo sa mga 50% retracement rule na area ulit, no? So titignan natin sa iba pang data kung meron pa tayong makikitang ganyan. Kailangan natin tumingin ng ito. So saan ba to? So ito ang top, ito ang bottom, ito ang some sort of malaking rejection or malaking ABC correction bago magkaroon ng continuation to the upside. Tingnan natin mula dito sa taas hanggang sa ilalim. Hindi siya perfect sa 0.618. Siguro pag logarithmic to, hindi ko sure. Masyado na kasi yung maliit to. So ito, no, medyo hindi nga lang siya perfect na nakarating doon, pero nagkaroon siya ng ABC correction afterwards, no? Meron siyang A, B, C. Okay? Then tsaka siya tumuloy-tuloy pataas. So tayo lang, double check lang natin. So niretest niya lang tong ascending triangle na to. Yan, meron tayong ascending triangle dyan. Retest, then pump. Okay? So sa ngayon, so at least sa data dito sa mga ginagawa ni BTC, nagkakaroon tayo ng some sort of rejection sa 618 after natin ma-reach, no? At nagto-close below sa 0.5. So meron tayong some sort of pag-close below 0.5 dito. Hindi natin sure kung tutuloy to the downside. Teka lang, gusto ko lang makita to kapag naka-logarithmic tayo. Hindi, 786 to, no? Kasi naka-logarithmic tayo, so medyo mas mataas to. Okay. Oops, mali ang napipindot ko. Ano pa ba kailangan natin pag-usapan? Meron tayong weekly nga lang to, no? Sa weekly, medyo bumaba na tayo below ng 70 RSI. Check lang natin. Hindi pa, nasa 73.2.02 ba tayo? Hindi, yun yung moving average. So nasa 67.99 na tayo. So madalas kapag sa weekly nagkakaroon tayo ng breakdown sa 70 RSI, nagkakaroon yun ng malaking indication na mukhang patapos na ang recent pump. So ito example, no? Hindi pa tayo bumabagsak ng 70 RSI dito. Makikita natin ang pinaka-top ng some sort of ATH na to dun sa ito, no? Ito, yan. Actually, wag to, no? Gamitin natin ng vertical line. Ito, dun din tayo nag-cross down below sa 70 RSI, no? So makikita natin sa previous candle, na weekly candle, titignan niyo to, itong nasa parang purple na to. Titignan natin 73.12, tapos sa next candle na to, itong red na to, yung ATH kumbaga, 67.76. So nag-cross down tayo ng 70 RSI sa weekly. Madalas nag-i-indicate yon ng may paparating na at least correction or dump, no? So nagkaroon nga tayo ng dump dito hanggang dito sa mga area to, no? So titignan rin natin dito kung ganun din ba ginawa. Pero ito ginagamit as resistance na to.
So makikita natin dito, no? Ayun din ang ito, no? Ayun din ang ATH natin sa ngayon. ATH 70 RSI na rejection. Makikita ba natin dito? 68.8 pero hindi siya nag-cross above, no? Which nag-indicates na meron tayong 70 RSI rejection diyan. Then doon tayo nagkaroon ng massive dump, no? So ganun din ang potentially kailangan nating abangan dito kasi kaka-cross lang natin ng 70 RSI dito sa highest level na ito, no? Ito. So sa previous candle, makita natin ang RSI natin 74.92, ang sumunod na candle 66.99. Okay, which is nag-indicate na meron tayong breakdown of 70 RSI. Okay, madalas nag-indicate 'yun ng pag-dump, no? So ay lang siguro update natin. Ano pa ba? Ano pa rin yung idea, no, na meron tayong ABC correction na malaki, ABC, or pwedeng pwedeng magko-correct lang to. Kailangan hindi lang niya mabagsak tong 31k area, ito, 31k. Yan to kasi ang bilang niyan. So ano tayo, nasa dalawang kampo niyan, bullish at bearish. Meron tayong bullish dito, 1, 2. Then meron tayong 3, 4, 5 of some sort yan hanggang 150k, 200k, 100k, di ko sure. Pero most likely, aabot na mga minimum of 100k yan kung bullish tayo. Ibig sabihin, kapag nag-dump tayo ng ganito, dapat itong move up na to, hindi dapat tayo babagsak below 31k kasi meron tayong invalidation level dyan. So makikita natin, no, kung saan ang pinakamalalaking mga levels na favorite ni BTC, which is ang golden pocket 0.618. So kung pwede tayong bumagsak man dito, dapat hindi tayo babagsak below dito sa 618. So ito ang maximum target at ganun din maximum accumulation target yan. Okay? Kung bullish tayo, ha. So ibig sabihin, kung mag-correct to, malaking chance para mag-accumulate dito para sa susunod na mega pump. Okay? So dito rin, no, pwede rin dito na mag-accumulate na dito sa 0.5 kasi dito sa third wave na to, mini first wave, mini second wave, mini third wave, mini fourth wave, mini fifth wave. Okay, ganun yung gagawin ni BTC kapag bullish. Okay, so ang second wave lagi madalas ang target 0.5 hanggang 0.618. Umaabot ng 0.88 pero may invalidate niya tong move na to kapag umabot pa siya ng 0.88. So ang maximum target lang hanggang 31,500 area lang. Okay? Ito lang yung maximum target. Basically itong box na to ang maximum target. Any further down, doon natin mapapasok yung bearish wave count, which is ang ABC correction. So ganito ang kakalabasan, no? Since meron tayong ABC correction na mukhang zigzag correction, ang zigzag correction ganito ang itsura, no? ABC, at meron tayong 5 waves sa loob niyang A tsaka C. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron din tayo dito 1, 2, 3, 4, 5. Sa B wave, meron tayong tatlong waves lang. 1, 2, 3. Okay? Ganito ang structure ng ABC correction na zigzag correction. Mapapansin natin meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. At mapapansin natin dito sa rejection na to sa B wave, meron tayong 1, 2, 3. Okay? Tatlo lang ang waves, ABC. So meron tong malaking setup para maging napaka-bearish na magkakaroon tayo ng lower lows. Okay? Ando dun yung idea na kung bakit maasim yung prediction ko na maglo-lower lows tayo kasi meron tayong nakikitang structure na pwedeng mag-ABC correction na malaking ganito. Okay? So, isa sa mga rason din na pwedeng mangyari to kasi medyo marami tayong first time na gagawin si BTC. Which is ito sa mga to, no? Itong first time mag-reach or bumalik sa ATH, pero sa mga previous data hindi nagaganyan si BTC. Okay? So ito, no? Ito yung next bull market pero hanggang dito lang. Ito ang sumunod na bull market pero nalagpasan niya ang ATH na to. Ganun din dito, no? Mga hindi nila nalalagpasan, no? Ito. Yan, so magtataka kayo, ba't ito ATH to? Actually ano to, no? 5 wave counts kasi yan, no? Third wave pa lang yan. 1, 2,
3, 4, 5. So ito ang buong cycle. Ang sumunod yun ito, no? So some sort of 1, 2, 3, 4, 5. Di ko alam kung saan banda dyan, pero buong cycle. So bumabalik, first time tayo bumalik sa buong cycle na to, ng fifth wave na to, dito sa ilalim na to, no? First time tayo nakabalik dyan. Which is, wala sa mga previous data yan. Ano? Wala sa mga previous data. Wala dito. Meron tayong unang cycle dito na parang some sort of ganito. 2, 3, 4, 5. Pero hindi mabalik dito ang ang mga levels, no? Or mga retracement, hindi mabalik. Ngayon lang bumalik. Okay? So maraming indication na medyo iba ang ang structure nito. So medyo mahirap i-compare tong mga to dito, no? Or basically compare to dito, no? Meron din tayo yung yung first time na nagkaroon tayo ng bearish cross, for example, bearish cross, magkakaroon tayo ng bullish cross dito, no? So hindi natin sure kung paano magre-react ang market diyan. Pero sa mga previous data, itong 50 MA at ang 200 MA hindi pa nag-cross. Ngayon lang tayo nag-cross, no? At first time bearish cross, first time bullish cross potentially. Okay? So generally, kung sa weekly tayo titingin, meron tayong bullish cross, no? Magkakaroon tayo, ito bullish cross to, no? So ano bang ma-expect natin sa bullish cross? Dapat bullish, no? So kaya natin pinag-uusapan din yung potential, no? Makikita natin na zoom in tayo, doon din tayo magla-landing banda, no? Kung ito ang invalidation level natin, yung 31K, paparating na rin ang bullish cross, ang 200 MA at ang 50 MA dun sa level na to. Ibig sabihin, para masabi nating bullish tayo, so kung basic trader lang ako at hindi ako gumagamit ng impulse wave theory, dapat mag-hold tong 200 MA at itong 50 MA na to. Dapat mag-hold to. Okay? So doon papasok yung mga retracement natin na ganito, which is magko-coincide lahat, maraming confluence to na matinding support tong area to. Okay, matinding support. So ibig sabihin, kapag bumagsak tayo below dito, na break natin ang napakatinding support na yun, which is nag-indicate na malakas ang bears, no? So kailangan natin mag-ingat dito sa paparating na correction natin, no? Hindi natin sure kung gaano kalaki, pero pag umabot tayo dito sa mga to, medyo kailangan natin magdalawang isip. Doon din tayo kailangan malakas ang tawag dito, ang loob na mag-long dito. Malakas dapat ang loob natin mag-accumulate dito. Mag-i-stop loss lang tayo below. Okay? Dito yung mga golden opportunities kumbaga para mag-long. Okay? Kung bullish tayo kasi make it or break it to, no? Make it or break it area to. Kapag nag-breakdown, delikado na. Most likely, lalabas ako ng crypto dyan. Pero, sa longs at sa spot buys, no? Lalabas ako dun. Kapag naman nag-bounce, napakagandang opportunity or entry para mag-pump, no? So, yun siguro update natin. Meron ba tayong trading idea? Tingnan natin. Mahirap to. Masyado mahirap magkaroon ng trading idea dito kasi ang trading idea natin 4,500 area most likely, no? Ito lang na long kaso ang nakikita kong projection mo ang mababagsakan nito below, pero hindi agad-agad, no? So ibig sabihin pupush down tayo dito, magbabounce tayo hanggang mga 44k siguro. So ito long opportunity hanggang dito siguro sa mga area to. At kakalabasan, pwede pang umangat pa ng mas malayo yan. So ito, no, pwede pang umabot hanggang dito sa mga area to. At mga take profit area to mga to, no, para sa long. Then potentially baka bumagsak na naman. Okay, sa short, hindi na magandang mag-short dito kasi nagkakaroon na tayo ng galaw. Hindi ko masasabi kung ito medyo maasim yung short ko dito, pero kasi napapansin ko medyo mahirap mag push up ang price ng BTC after ng dump na to. Madalas ganun ang itsura ng mga some sort of flag patterns na kunwari magpa-pump, then magkakaroon tayo ng some sort of flag dito na gagalaw-galaw lang dito ang price, or sabihin natin
yung flat lang na ano, na ganito, flag. Kaya ganito lang ang price. Then kapag nag-breakout to, medyo mahirap na bumalik dito. Mahirap na bumalik. Okay? So ganun din sa bearish. So ganun din sa bearish, gagawa ng ganito, pwedeng magkaroon ng some sort of flag pattern na ganyan at gagalaw-galaw dito. Then may breakdown, medyo mahirap na mabalik dito. Okay, so ito hindi pa naman ganun yung itsura niya, no? Kasi mataas yung wick nito. So basically siguro ang itsura niya dapat parang ganto. Yan. Parang ganyan ang itsura niya sa ngayon. Yan. 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 So medyo mahirap makabalik ulit. So possibly mag-continue to the downside. So ilo siguro update natin. Wala tayong trading idea dito sa short, meron tayo sa long dito sa bandang 4500. So ang short, mapapansin nyo mababa na yung RSI nito, no? So ang kung magpo-push down man to, maliit na lang, kaya medyo inaabangan natin itong area ng 4500, no? Sa daily medyo mataas pa ata to. Mataas pa to, no, pero ano to, no? Malapit na sa 30 RSI ito. Madalas sa 30 RSI nagba-bounce ang daily. So makikita natin dito, no? Kapag nag-aaroon tayo ng some sort of bottoming pattern, ito bottoming pattern, 30 RSI. 30 RSI dito. Yan, meron tayo, lagpas pa tayo dito, no? Pero basically lagpas 30 RSI nga lang to, pero so weekly siguro nasa 30 RSI 'yon. O hindi pala, 50 RSI pala ito, no? O, nag-dip below pa tayo. Okay? So, ayun siguro update natin. Ingat lang tayo sa paparating na move ni BTC. Sa tingin ko, mukhang tinitake advantage na ng whales yung mga ano, no? So, maririnig nyo siguro sa mga other influencers na medyo nagre-reklamo sa bullish move na to kasi mukhang ang pinakarason nila may manipulation ng whales. Possible naman yun, no? Possible naman yun kasi hindi natin nakita yung any accumulation dito ng whales. At mukhang pwedeng dito na sila nagbebenta, nagsisipagbentahan. Kailangan natin tandaan, meron tayong ABC correction na potential, at dito madalas pumapasok ang mga malalakas na sellers. Okay? So pwedeng dito natin makikita yung mga data ng whales na bumababa pa lalo yung some sort of ano ba tawag dito yung mga wallet counts nila. Pero at some point sa tingin ko, kung magsusupport tayo dito, dapat makakita tayo ng accumulation ng whales dito. Pag hindi, medyo delikado. Dito pa siguro natin makikita yung malalaking accumulation ng whales. Okay? Hindi ko masasabi, hindi natin sure, kailangan natin hintayin ng data, hintayin gumalaw si BTC. Ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.